piso mo, katumbas na lang ng 75 centavos? Bakit humina ang purchasing power ng mga Pilipino? Kung marami ang nabibili ng 1,000 pesos mo noong 2018, pagdating ng March 2026, mas kaunti na lang ang kasya sa pera mo. Ang halaga kasi ng 1 peso noong 2018, katumbas na lang ng 75 centavos pagdating ng March 2026 ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA. Ibig sabihin, humina ang purchasing power ng Philippine peso. Ang purchasing power ay tumutukoy sa dami ng produkto o serbisyong kayang bilhin ng isang unit ng pera depende sa epekto ng inflation. Ito ay nakasalalay sa Consumer Price Index o CPI. Ang CPI ay numerong kumakatawan sa pangkalahatang presyo ng mga bilihing karaniwang kinukonsumo ng bawat pamilya. Sinusukat nito kung gaano na kamahal o kamura ang karaniwang bilihin. Para maintindihan ang CPI, isipin mong may isang market basket kung saan nakasilid ang mga produkto o serbisyong binabayaran ng isang pangkaraniwang Filipino household. Sinusukat ng CPI ang presyo ng basket na ito ngayon kumpara sa presyo nito noong 2018 o ang tinatawag natin na base year. Ang CPI sa base year ay 100. Ayon sa PSA, ang CPI natin ngayong Marso ay umabot sa 133. Ang ibig sabihin niyan, mas mataas ng 33% ang presyo ng kaparehong basket ngayong March 2026 kumpara sa presyo nito noong 2018. Ang CPI ay ginagamit para makwenta ang purchasing power ng consumers. Simula 2018, taon-taong humihina ang purchasing power ng mga Pilipino. Yung purchasing power of peso natin kasi inversely related yan sa inflation rate. So syempre pag tumataas yung inflation, bumababa yung ating purchasing power. Ang inflation rate ay ang bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. 4.1% ang inflation rate para sa March 2026 mula sa 2.4% noong February. Ito ang pinakamabilis na pagtaas ng presyo ng mga bilihin mula noong July 2024 at ito rin ang pinakamataas na inflation rate ng bansa sa loob ng halos 2 taon. Ayon sa PSA, pangunahing dahilan nito ang labis na paglobo ng presyo ng produktong petrolyo mula February hanggang March 2026, bunsod ng krisis sa Middle East. Dati na ring sinabi ng PSA na posible ring magpabilis sa inflation ang paghina ng piso kontra dolyar dahil ilan sa mga produktong nasa Consumer Price Index ay binibili gamit ang dolyar, gaya na lang ng produktong petrolyo. Nitong March 2026, 8 beses na nag-record low ang piso kontra dolyar. Tuwing mataas ang inflation rate, kadalasang itinataas ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang interest rates para pabagalin ang economic activity, kagaya ng spending sa bansa. Nakakatulong ito na mapababa ang inflation rate. Sa madaling salita, kapag mas mataas ang interest rates, mas mahal ang umutang, kaya mas kaunti ang gumagastos at bumibili. Sa pagbagal ng demand, hindi rin masyadong tumataas ang presyo ng mga bilihin. Pero ang nararanasang inflation ngayon ay bunga raw ng supply shock, kaya wala raw masyadong magiging epekto ang monetary policy gaya ng pag-adjust ng interest rates. Kaya pinag-iisipan daw ng BSP na ulitin ang regulatory relief gaya ng ginawa nila sa kasagsagan ng COVID-19 pandemic.